Ngayon, kung kumikita ka ng 100k per month, congrats. Kasi hindi lahat kaya abutin yun. Kung ako ang nasa kalagayan mo, nung time na kumikita ako ng 100k per month, unang-una kong popondohan dyan, yung needs. Wala ako sa wants. Needs lang. Kung ano mga kailangan kong gastusin. Kung yung sinasabi mo, personally hindi ko to ina-advise, pero sa akin, ito ginawa ko. Nung kumikita ako ng 100k per month, wala akong emergency fund. Kasi all out ako eh. Instead na emergency fund ko, tinataya ko ulit para mas mabilis yung rolling o cash flow ng pera. Ngayon sa akin, kung kumikita ka ng 100k, kunin mo lang kung ano yung expense mo, basic necessity, needs lang, walang luho, walang kung ano man, sa na yan. Gusto mo bumili ng sapatos, sa na yan. Gusto mo bumili ng bagong cellphone, sa na yan. Kung ano pang mga gusto mong bilhin, sa na yan. Kasi lahat yan madali pagka may pera ka lang sobra-sobra. Mas masarap kumuha ng isang bagay o kumuha ng luho o material na bagay na gusto mo pag kaya mo siyang bilhin nang hindi ka nasasaktan. Pag kaya mo siyang kunin nang hindi naapektuhan yung finance mo. Yung tipong hulugan ko pala ng kotse. Okay lang, di ko ramdam. Bakit? Kasi inuna mo yung needs. Yan yung tinatawag na delayed gratification. Hindi porket kaya mong bilhin ngayon, ibibilin mo na. Hayaan mo lang. Unahin mo lang yung needs hanggang dumating ka sa punto na lumalaki na yung income mo, tapos yung mga gusto mo 2 years ago, 3 years ago, kaya mo na siya bayaran ngayon ng monthly nang hindi ka nasasaktan. Mas masarap yun. Yung magbayad ka ng bagay na gusto mo nang hindi maapektuhan yung finances mo.